Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Rosalinda. Dati akong mananahi mula sa San Isidro, Pampanga. At ito ang kwentong ayaw ko sanang muling balikan. Pero kailangang marinig ninyo upang may matutunan kayo mula sa isang kasalanang nagmula lamang sa simpleng inggit at nagtapos sa bangungot na gumising sa gabi ng bawat taga-baryo. Ang lahat ng ito ay nangyari noong 2017, isang taon bago ako tuluyang lumipat sa Maynila upang takasan ang sumpa ng nakaraan. Ang San Isidro ay isang tahimik na baryo. May maliit na palengke, simbahan at paaralan. Ang mga tao roon ay magkakakilala at halos lahat ay magkakamag-anak sa ikalawa o ikatlong antas. Pero sa likod ng katahimikan ng baryong iyon ay may matagal nang umiikot na bulungan tungkol sa isang matandang manghuhula na nakatira sa tabing sapa, isang babaeng nagngangalang Salve na sinasabing marunong sa kulam, sa barang at tawas. Sa umpisa, Boss Pao, puro sabi-sabi lang iyon. Pero lahat ng residente ay may kanya-kanyang karanasan. May batang biglang nilagnat ng 40 araw. At may mag-asawang sabay na nagkasakit ng walang dahilan. May baboy na biglang nagwala bago mamatay. Lagi nilang sinisisi si Salve, pero walang nagtatangkang lumapit o magtanong sa kanya. Dahil ayon sa matatanda, kapag hinarap mo siya ng may galit, babalik sa'yo ng doble ang sumpa. Nagsimula ang kababalaghan noong buwan ng Mayo sa pista ng baryo. Ako noon ay kasali sa komite ng dekorasyon, abala sa paggawa ng banderitas at mga kurtina para sa stage sa harap ng simbahan. Ang mga tao ay masaya, nag-aalok ng pagkain at nagsasayawan. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan ay may isang insidenteng nagbago sa lahat. Isang batang babae, ang anak ni Aling Mercy, ang biglang nag-collapse sa gitna ng sayawan. Nanginginig ito, Boss Pao, naglalaway at para bang may sinusubukang isuka. Ngunit walang lumalabas. Dinala namin siya sa health center, pero ayon sa nurse ay wala namang dahilan. Normal ang pulso, normal ang lahat. Ngunit nang isama ni Aling Mercy sa simbahan para ipadasal, biglang nagsigawan ng mga tao. Dahil habang pinapahiran ng holy water ang bata, ay napaso ito. Nagmantsa ang balat na parang sinunog ng asido. Kinabukasan, may nagsabi sa akin na si Salve raw ang nakita sa likod ng simbahan habang nagkakagulo. Nakaputi, nakangiti at may hawak na pulang tela. Tatlong araw matapos iyon, ako naman ang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang nagtatahi ako ng damit, napansin kong may maliit na uod na gumagapang sa aking daliri. Nilayo ko agad, pero nang tignan kong mabuti ay hindi lang yun isa, kundi dose-dose ng uod ang lumalabas sa tela mismo. Para bang may bumubukal mula sa sinulid. Tinatapon ko ang mga iyon, pero ilang sandali pa lang ay muling lumilitaw. Kinabukasan, nilagnat ako ng mataas. Sa bawat gabi,
Pakiramdam ko ay may humihila sa mga paa ko. May malamig na hangin na umiikot sa ulo ko. At may boses na paulit-ulit na bumubulong ng, Hindi mo ako pinaniwalaan. Nang ikwento ko ito sa kapitbahay kong si Aling Peli, sinamahan niya akong pumunta kay Mang Lando, isang albularyo mula sa bayan ng Arayat. Pagdating namin doon ay agad niya akong pinahawak ng isang baso ng tubig at tinapik ang aking balikat. Ilang saglit pa lang ay nag-iba ang kulay ng tubig. Naging parang dugo yun, Buspaw. Ayon kay Mang Lando, ako raw ay binihisan ng barang ng inggit, isang uri ng kulam na ginagamit upang kainin ng uod ang kaluluwa ng biktima. Paunti-unti habang siya ay gising pa. At sabi niya ay hindi raw basta-basta ito matatanggal. May kailangan akong harapin ang mismong nagpadala ng barang. Makalipas ang isang linggo, lumala ang kalagayan ko, Buspaw. Lahat ng pagkain ay nagiging mapait. Ang tubig ay parang katas ng bulok na laman. At sa bawat salamin, nakikita kong may maitim na aninong nakatayo sa likuran ko. Minsan ay babae, minsan naman ay parang hayop. Minsan sa tuwing naglalaba ako, ay may naririnig akong tinig ng batang umiiyak sa ilalim ng batya. Isang gabi, Buspaw, dinala ako ni Mang Lando sa isang lugar sa pagitan ng Arayat at San Luis, sa tinatawag nilang Pamilihang Itim. Isa iyong lihim na puok na bukas lamang tuwing Biyernes Santo. Doon daw nagtatago ang mga albularyo, mga mangkukulam, at mga tagapagpatawid ng espiritu. Hindi mo ito makikita kung hindi ka pinahihintulutan. Pero nang gabing iyon ay tila binuksan para sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita ko ang mga tindahan na hindi para sa tao. May nagbebenta ng bote ng dugo, buhok, kuko, at mga larawan ng mga taong nakaluhod sa lupa. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay amoy insenso at nasusunog na balat. Sa gitna ng pamilihan ay may nakatayo, isang matandang babae, Buspaw. May pulang panyo sa ulo, nakatingin diretso sa akin. Hindi ko kailangang tanungin kung sino siya, kasi kilala ko na siya. Siya si Aling Salve. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko agad ang presensya niya sa isip ko. Malamig, matalim, at mabigat. Parang tinutusok ang loob ng ulo ko, Buspaw. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang lupa sa paligid namin. At mula sa ilalim ay lumabas ang mga aninong mga walang muka. Parang mga kaluluwang nakatali sa lupa. Umiiyak, naglalakad sa paligid ng mga nagtitinda. Ayon kay Mang Lando, Buspaw, iyon daw ang mga kaluluwang ginamit sa barang. Mga taong kinulam at hindi na nakabalik sa katawan. Mula sa gabing iyon, tuluyan akong bumigay. Nang umuwi ako sa San Isidro, ay nagsimula ng mamatay ang mga halaman sa bakuran ko. Lahat ng halaman na itinanim ko ay natutuyo kahit araw-araw kong dinidiligan. Sa bawat umaga
may dumidikit na buhok sa aking kama. Mahaba, itim, basa, kahit hindi naman ako naliligo sa gabi. Hanggang sa isang araw, nagising ako na hindi ko maramdaman ang kalahati ng katawan ko. Dinala ako ng mga kamag-anak ko sa ospital sa Angeles City. Pero ang sabi ng doktor, wala silang nakikitang dahilan. Ayon sa kanila, malusog daw ako, Boss Pao. Pero sa tuwing pipikit ako, ay naririnig ko ang tinig ni Salve. Hindi lahat ng sumpa ay pwedeng gamutin. Ang iba ay kailangan na lang tanggapin. Ilang buwan din akong hindi nakalakad, Boss Pao. Ngunit isang araw ng Oktubre ay dumating si Mang Lando sa bahay ko. May dala siyang bote ng langis, asin at isang maliit na lalagyan ng abo. Ayon sa kanya, may huling paraan para tuluyang maputol ang sumpa. Kailangan kong harapin ang anino sa loob ng sarili ko. Sa madaling salita ay isang ritual ng paglaya. Sa gabing iyon ay binuksan niya ang bintana at sinindihan ng 3 kandila sa paligid ko. Habang binubuhusan niya ako ng langis, ay biglang bumigat ang hangin. Lumamig ang paligid at nagsimulang gumalaw ang mga anino sa pader. Maya-maya pa ay nagdilim ang paningin ko, Boss Pao. Nang magising ako, ay wala na si Mang Lando. Ayon sa mga kapitbahay, bigla raw siyang tumakbo palabas ng bahay at hindi na nakita mula noon. Sa paligid ko ay puro abo at natunaw na kandila. Pero mula noon ay gumaling na ako. Nakalakad ako muli, Boss Pao. Nakatulog ng tahimik at hindi na ako ginambala pa ng mga uod o tinig ng babae. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, ay may natagpuan akong maliit na papel na nakatupi sa ilalim ng kama. Nakasulat doon ang mga salitang hindi ko maintindihan. Pero sa ilalim nito ay may pirma. Salve. At sa tuwing may magpapahula ngayon, Boss Pao, sa mga palengke ng Pampanga, lagi kong naririnig sa mga tao, may bago raw manghuhula sa tabing sapa. Magaling daw, mabait daw, at ang pangalan niya ay Linda. Ako si Rosalinda, Boss Pao, at ito ang kwento ko. Ang barang sa San Isidro, ang hula ng madilim na pamilihan. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Arvin. Isa akong dating driver ng pampasaherong van na bumabiyahe mula Cubao papuntang Baler. Sanay na ako sa mahabang biyahe, sa antok ng gabi, sa lamig ng hangin na humahampas sa windshield, at sa mga pasaherong tulog na tulog habang nilalampasan namin ang mga bundok at kalsadang halos walang ilaw. Pero may isang gabi, ang isang biyahe na hindi ko malilimutan. Isang biyahe yun na hanggang ngayon ay pilit kong kinakalimutan. Pero laging bumabalik, lalo na tuwing 12:00 ng gabi. Kapag dumadaan ako sa madilim na daan ng Sierra Madre. Nagsimula ang lahat, Boss Pao, noong Setyembre 18, 2019.
Gabi ng Miyerkules yun. May 7 akong pasahero. Lahat ay galing Cubao Terminal. Puno ang van. Maayos ang lahat. May estudyante at may mag-asawa. Isang matandang babae at 2 lalaki na parang manggagawa. At isang babaeng nakaputi, nakayuko, at tila walang imik. Umuulan ng mahina at ang mga ilaw sa kalsada ay madalang. Kaya puro dilim lang ang tanaw mo sa labas. Habang umaandar ay napansin kong madalas kong nasasalubong ang parehong motor. Parang paulit-ulit lang, Boss Pao. 3 beses ko na siyang nakita. May angkas na babae. Pero hindi ko makita ang mga muka. Nakaputing bestida rin. Binaliwala ko lang yon. Baka pareho lang ng kulay ng motor. Sabi ko sa isip ko. Pero nang ika-4 na beses kong masalubong ay doon ko napansin na hindi sila lumiliko. Hindi rin mabilis. At tila walang tinatahak na direksyon. Parang palaging naroon sa daan. Kahit anong layo ng narating ko. Pagdating namin sa may barangay Villa Aurora, biglang bumigat ang hangin. Walang signal, walang ibang sasakyan, at ang ulan ay unti-unting lumalakas. Tumigil ang wiper, nagloko ang ilaw, at ang makina ng van ay kusa na lang namatay. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ulan sa bubong at ang tunog ng kulog sa malayo. Tinignan ko ang relo ko. 12:45 na ng madaling araw. Lumabas ako para silipin ang makina. Pero sa paligid ay wala akong makita. Parang binabalot ng usok ang paligid. Ang lamig ay kakaiba. Parang nanlalamig ang loob ng katawan ko. Pagbalik ko sa loob, doon ko napansin na wala na ang babaeng nakaputi. Iniisip ko ay baka bumaba para umihi. Pero walang bakas, Boss Pao. Walang paa sa putik. Walang anino. Wala rin namang daan papunta sa bahay o tindahan. Puro gubat lang iyon. Pilit kong pinaandar muli ang van, pero ayaw gumana. At doon ko narinig ang tunog ng paglalakad sa bubong. Mabagal, mabigat, at parang may kuko. Parang may gumagapang. Lumingon ako. Nakita ko ang mga pasahero kong tulog. Pero yung matandang babae sa likod ay nakadilat, nakatitig sa akin at nanginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya, Boss Pao, at itinuro ang salamin sa itaas. Doon ko nakita ang isang muka, nakasubsob sa windshield, nakangiti at basang-basa ng ulan. Si babae yun. Ang babaeng nakaputi. Napasigaw ako at dali-daling pinaandar muli ang van. Sa di ko maipaliwanag na paraan, gumana ito. Takbo ako ng takbo kahit halos wala akong makita sa kalsada. Pero habang bumibilis ako, ay parang lumalabo ang paligid. Parang paikot-ikot lang ako sa parehong daan. May karatula akong nakikita. Maligayang pagdating sa barangay Malasimbo. 5 beses kong nadaanan ang karatulang iyon. Paulit-ulit. Parang hindi ako nakakaalis. Hanggang sa isa-isa ay napansin kong wala na rin ang ibang pasahero. Sa unang tingin, akala ko tulog lang sila. Pero
Pagtingin ko sa salamin ay wala ng katawan. Yung mga upuan ay basa ng mga putik. May mga bakas ng kamay sa salamin. Mga bakas na parang gusto akong pigilan. Pagdating ko sa may Baler Crossing, may checkpoint na pulis. Tumigil ako agad. Lumapit ang isa sa kanila. Tinanong kung bakit ako ay pawis na pawis at nanginginig. Ang sabi ko, may mga pasahero ako. 7 tao. Pero pagtingin nila sa loob ng van, Buspaw, ay walang laman. Puro bakas lang ng putik at isang puting bestidang basa. Nakasabit sa likod ng upuan ng pasahero. Dinala ako sa presinto sa Maria Aurora, Aurora Province. Sinabi kong may mga pasahero akong kinuha sa Cubao Terminal. Tinawagan nila ang dispatcher. Pero sabi, wala raw biyahe ng gabing iyon. Wala ring record ng van na lumabas sa Cubao. Nang balikan nila ang CCTV, ako lang ang makikitang pumasok sa van. Mag-isa. Naisugod ako sa ospital dahil sa pagkahilo at trauma. Sabi ng mga doktor, ilang araw daw akong walang malay. Pero sa panaginip ko, paulit-ulit kong nakikita ang babaeng nakaputi, lumulutang sa likod ng van, laging nakangiti at sinasabing, Biyahe pa tayo. Pagkatapos kong gumaling, Buspaw, sinubukan kong bumalik sa daan kung saan ako nawala. Sa may gilid ng kalsada, may lumang karatula akong nakita. Kinakalawang na at halos burado na ang sulat. Pero mababasa pa ang Baryo Malasimbo, simbahan ng mga nawawala. Sabi ng mga taga rito, Buspaw, tuwing gabi raw ng malakas na ulan, may mga nakakakita ng puting van na walang plaka. Umaandar mag-isa. At sa loob ay may babaeng nakaputi, nakangiti, at laging nakatingin sa daan. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing bumabiyahe ako sa gabi at makita ko ang ulan sa windshield, parang naririnig ko pa rin ang boses niyang pabulong. Magandang gabi, Arvin. Biyahe na ulit tayo. Isang magandang gabi, Buspaw. Ako si Rodel. Isa akong ordinaryong rider. Isang delivery driver na kumakayod para sa pamilya sa Bulacan. Ilang taon na akong nagmomotor araw-araw. Mula umaga hanggang madaling araw. Sanay na ako sa mga madidilim na kalsada at malamig na hangin. At sa tunog ng makina na siya kong kasama sa bawat biyahe. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos 2 oras lang ang biyahe ko. Pero pakiramdam ko ay tumagal ito ng habang buhay. Nangyari ito noong Oktubre 22, 2021. Sa pagitan ng San Jose del Monte, Bulacan at Norsagaray. May delivery ako ng pagkain papunta sa isang resort sa Barangay Bigte bandang 10:00 ng gabi. Maulap ang langit at medyo may ambon-ambon pa.
at wala na rin masyadong dumadaan sa kalsada. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng makina at kuliglig lang ang maririnig mo. Pagsapit ko sa may Kaypian Road, napansin kong kakaiba ang katahimikan. Walang ilaw, walang ibang sasakyan. Parang ako lang ang tao sa buong daan. Habang tumatakbo ako ay napansin ko ang isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi, nakayuko at basang-basa sa ulan. Mabagal akong bumagal. Akala ko ay aksidente o nasiraan ng sasakyan. Pero nang lingunin ko ay wala na siya. Ipinagpatuloy ko ang biyahe, Boss Pao. Pero doon nagsimula ang hindi ko maintindihan. Ang daan na dapat ay diretso lang papuntang Bigte ay parang paikot-ikot. May mga palatandaan akong alam na dati. Yung tindahan ng goto sa kanto. Yung lumang waiting shed. Yung punong balete sa may kanto. Pero lahat iyon ay paulit-ulit ko lang na nadadaanan. Parang hindi ako umaalis sa lugar. Tumingin ako sa side mirror. Sa likod ay parang may liwanag ng ilaw ng isa pang motor. Akala ko ay may kasunod ako. Pero habang tumatakbo ako ng mabilis, pareho lang ang distansya niya. Hindi ako nilalapitan. Hindi rin lumalayo. Parang anino lang na sumusunod. Pagdating ko sa may Ipodam Road, napansin kong biglang lumamig ng sobra. Ang hangin ay parang yelo. Ang paligid ay natatakpan ng makapal na hamog. Tila ba ako'y dumadaan sa ibang mundo. Sa mga gilid ng kalsada ay may mga aninong nakatayo. Tahimik at nakatingin lang. Hindi ko makita ang mga mukha nila, pero ramdam ko ang mga matang nakasunod sa bawat ikot ng gulong ko. Nang halos abutin ko na ang tulay ng San Mateo River, doon ko napansin ang kakaiba sa motor ko. Ang makina ko ay umiinit, pero ang katawan ko ay giniginaw. Nang tumingin ako sa speedometer, patay ang ilaw. Nang tumingin ako sa relo ko, ay 12:00 na. Ang eksaktong oras kung kailan sabi ng mga matatanda sa amin ay oras ng mga kaluluwang ligaw. Habang tumatakbo ako, Boss Pao, napansin kong sa tuwing liliko ako ay may dumadaan na babae sa harap ko. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa. Laging nakaputi, laging basa at laging nakayuko. Sinubukan kong bumalik sa pinanggalingan ko. Pero bawat liko ko ay iisa lang ang dulo. Isang kalsadang walang bahay, walang poste, at walang tao. Pagdating ko sa isang kurba, biglang umilaw ang harapan. May malaking karatula akong nakita. Maligayang pagdating sa Sitio Dalig. Hindi ako pamilyar sa lugar na iyon. Wala iyon sa mapa. At kahit ilang beses ko nang nadaanan ang ruta, hindi ko pa rin naririnig ang pangalang iyon. Sa paligid ay puro lamang bahay na yari sa kahoy. May mga bahay na tila walang tao, pero may mga kurtinang gumagalaw sa loob. Tumigil ako sandali sa tapat ng isang lumang tindahan. Doon ko naramdaman ang bigat ng hangin.
parang may nagmamasid sa akin. Nang tumingin ako sa salamin ng motor, ay may muka sa likuran ko. Isang matandang lalaking may itim na mata, nakangiti, at pabulong na parang sinasabing, Huli ka na. Nabitawan ko ang manibela, Buspaw, at bumagsak ako sa gilid ng kalsada. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako ay maliwanag na. Nasa tabi ako ng kalsada, sa mismong lugar kung saan ko huling nakita ang babaeng nakaputi. May mga tao na, may pulis, at may mga nag-uusyoso. Lumapit sa akin ang isang lalaki at ang sabi niya, Nandito ka kagabi pa. Pare, akala namin ay patay ka na. Wala kang kasama. Sinilip ko ang motor ko. Basang-basa, puno ng putik. Pero ang nakakapagtaka ay may marka ng kamay sa tangke ng motor. Mahahabang daliri na parang hindi sa tao. Pinuntahan ko ang lugar na tinatawag nilang Sitio Dalig. Pero ayon sa mga taga rito, matagal nang abandonado iyon. Sabi ng matatanda, noong dekada 60 raw ay may isang baryong nalunod sa baha. At hanggang ngayon ay may mga nakikitang multo ng mga taong doon daw namatay. Mga nakaputing babae. Mga batang tumatawa sa gitna ng ulan. At mga aninong nakasakay sa motor na walang plaka. Lumipas ang ilang buwan, pero hindi ako nakalimot. Sa tuwing gabi, kapag nagmomotor ako sa parehong ruta, parang may sumusunod pa rin sa akin. Minsan naririnig ko sa likod ng hangin ang bulong. Rodel, hatid mo na ako sa dalig. Nang minsang tumingin ako sa side mirror, sa likuran ko ay may nakasakay. Nakaputi at basang-basa na nakayakap sa akin. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing umaandar ang motor ko sa gabi, maririnig mo pa rin ang tunog ng isa pang motor sa likuran ko. At kung minsan, may aninong dumadaan sa kalsada ng Kaypian papuntang Bigte. Isang rider na walang muka at isang babaeng nakaputing nakasakay sa likod.